Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Para sa lagay ng trapiko, nananatiling maluwag ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dakong alas 8 ng umaga nang bahagyang bumigat ang trapiko, bunsod ng kilos protestang isinagawa sa tapat ng Diliman Doctors Hospital. Samantala, alas 8 ng umaga ay makikitang isa-isa nang nagsisidaan ang mga VIP at ilang bisita para sa ikatlong sona ng Pangulo. Sa zipper lane na binuksan sa Commonwealth Avenue ito. Isa na namang taon ang lumipas sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman buong bansa ay nag-aabang sa kanyang mga ipapahayag sa State of the Nation Address o SONA. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahirapan siyang gawing isang oras ang kanyang talumpati sa State of the Nation Address o SONA ngayong taon. Aniya marami sanang gustong ipahayag at iulat ang Pangulo, ngunit pangamba niya na baka ito ay maging mahaba at matagal. Matatanda ang noong unang SONA ni Pangulong Marcos noong 2022, tumagal ang kanyang talumpati ng 1 hour and 14 minutes. Noong nakaraang taon naman ay hindi naman kalayuan ng agwat dahil nagtagal ito ng 1 hour and 11 minutes. Sa maikling panahon na ito, binabanggit ng isang Pangulo ang kanyang mga naging matagumpay na programa o proyekto, matagumpay na mga pagbabago at bunga ng kanyang administrasyon. Kaya naman tanong sa taong bayan, ano-ano ang inaasahang mabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ngayong taon? Presyo ng bilihin. Ang taas talaga ng bilihin ngayon, yung mga gulay, gano'n. Yun lang ang importante sa araw-araw. Bakit ngayon mas mahal na yung bilihin ng mga bigas? Ang babaan niya po lahat yung mga bilihin ngayon. Bakit po kaya? Para po makatipid-tipid din po yung lahat ng mga mamamayan po dito. Bigas. Yung bigas ang ang number one na rin tinatalakay dapat natin yan eh. Bakit, sir? Walang pagbabago eh. Lalong tumataas eh. Siyempre po yung pangako niya mababang presyo ng bigas. Sa West Philippine Sea. Philippine Sea yan. Marami nang pinsala yung mga isda. Kahit hindi basta pag lumapit sa doon, makabantay agad yung mga Chinese. Ay sana yung South China Sea, mabanggit nga kung ano lang sitwasyon doon. Kung okay na ba tayo, baka kagulo-gulo na naman. Boga po. Bakit po? Para rin po, mabawas-bawasan na rin po yung mga masasamang tao dito. Yan, mga drug lord yan. Hindi mahuli-huli yung inuhuli, yung maliliit na mga gumagamit lang. Yung sweldo, employment ng Pinoy. Kasi parang medyo tumaas ulit yung number natin na walang trabaho. Yung transportasyon natin. Palawigin pa, pag-aralan na maigi yung gusto nilang mangyari doon sa modernization ng jeep. Sa kasalukuyan, walang batas na nagtatakda ng bilang ng oras ng talumpati ng presidente. Ngunit inaasahang halos isang oras lang muli magtatagal ang talumpati ng Pangulo ngayong taon dahil sa nakaraan nitong mga SONA. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pinakamatagal na talumpati na tumagal ng 2 oras at 15 minuto noong 2015. Kung pagbabasehan naman ay salita, pinakamarami ay ang ama ng kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pinakamaikli naman ay halos 26 na minuto lamang ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bukod sa mga ikangay naging accomplishment ng pamahalaan nitong nakaraang taon, aasahang ding mabanggit ni Pangulong Marcos ang magiging prioridad at tututukan ng pamahalaan sa kanyang nalalabing termino. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Lumalabas naman sa isang survey ng Center for Women's Resources o CWR na ayon sa mga kababaihan sa Metro Maynila, dapat na maging prioridad sa SONA ni Marcos ang solusyon sa kahirapan, kakulangan sa trabaho at inflation.
Dagdag pa rito sa halos 900 kalahok sa survey, 6.2% lamang ang sumasang-ayon sa charter change na pinangunahang isulong ng Pangulo. Halos kalahati lamang umano sa mga ito ang nakarinig sa Chacha at 14% lamang ang may sapat na kaalaman ukol sa nasabing panukala. Kaya naman natuklasan ng CWR sa halip na maging prioridad ang Chacha ay pagtuunan na lang ng pansin ang mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng mga Pilipino. Ipinatupad ng Philippine National Police o PNP ang nationwide gun ban para matiyak ang seguridad sa kaganapan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panoorin ang buong balita. Nagumpisa na ang ipatupad ng Philippine National Police o PNP ang nationwide gun ban kahapon, ika-21 ng Hulyo, simula 12 a.m. hanggang 11:59 p.m. ngayong araw. Samantala ang gun ban naman sa Kamaynilaan ay maagang ipinatupad noong Sabado na magtatagal hanggang Martes, ika-23 ng Hulyo. Paliwanag ni Quezon City Police District o QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan, ito'y bilang seguridad sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan ang pinahihintulutan lamang na magdala ng baril ay ang mga miyembro ng PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang law enforcement agency. Naniniwala si Maranan na ang pagpapatupad ng gun ban, suspensyon sa klase at liquor ban ay ilan lamang sa mga hakbang para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ng Pangulo ang kanyang talumpati. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ngayong araw ng Presidential Communications Office o PCO ang SONA website kung saan maaari nang mapanood at balik-balikan ang gaganaping talumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagbabalik tanaw, maaari ring mapanood ang mga nakaraang SONA ng Pangulo mula taong 2022 hanggang 2023. Para ma-access online, bisitahin lamang ang sona.gov.ph para sa live stream at updates ng ikatlong SONA ng Pangulo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.